Mga kwento ni Felmo. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Corazon. Nakatira dito sa Samar. Matagal ko nang gustong ibahagi ang aking karanasan sa channel mo pero ngayon lamang ako nagkaroon ng lakas ng loob magbahagi. Dekada 80 nang mangyari ito. Nang mga panahong ito ay may dalawa akong anak. Matagal na akong hiwalay sa asawa dahil nag-ibang bahay na ito. Magmula kasi nang malaman ito ang pinakatago-tagong lihim ng aking pamilya, ay doon na nagbago ang kanyang pagtingin. Kahit na may dalawa kaming anak ay hindi siya nag-alinlangang iwanan kami ng mga bata. Dahil sa natatakot umano siyang may gawing hindi maganda ang pamilya ko sa kanya. Simula nga nang umalis ang magaling kong asawa ay ako na ang tumayong ama't ina ng dalawa kong anak noon. Dahil sa hikaos ako sa buhay ng mga panahong ito, wala na akong katuwang sa pagpapalaki sa mga bata. Napilitan akong umuwi sa lugar ng mga magulang ko. At nang makauwi na nga ako sa amin ay grabe ang paninermo ng aking ina. Galit na galit siya dahil sa ginawa kong pagtalikod sa kanila at sa mga dapat gawin. Tapos ngayon ay uuwi umano akong may karay-karay ng mga bata noon. Anong ipapakain mo riyan sa anak mo ha? Lalayas-layas ka dito. Hindi mo naman pala kayang sarili mo. Uwi ka ng aking ina sa galit na boses. Hindi na ako umimik. Lahat ng mga masasakit na sinasabi ng aking ina ay tinanggap ko noon. Dahil alam ko na mali talaga ako. Tinanong pa ng aking ina kung nasaan raw ang magaling na lalaking bumuntis sa akin. Anak-anak ay hindi naman pala kayang panindigan. Sinabi ko naman sa kanya ang lahat at ang dahilan kung bakit bigla akong iniwan. Kami na mga bata. Nagbanta naman ang aking inang humanda umano ang ama ng mga anak ko. Dahil sisiguraduhin niyang hindi magtatagal ay pagpipiesta nito ng mga uod. Kung hindi raw gagampanan ng kumag ang obligasyon nito para sa mga bata, mas mainam pa mga kutong lupa o lamang lupa ang makinabang sa katawan nito. Bigla akong natakot sa sinabi ng aking ina noon. Umiiyak na nakikiusap ako sa aking inang huwag niyang gawan ng masama ang ama ng mga anak ko. Dahil kahit na gano'n ang ginawa ng lalaking yon, alam kong pagdating ng araw ay hahanapin ito ng mga anak ko. Ano na lamang ang sasabihin ko sa kanila kapag dumating ang araw na hahanapin nila ang kanilang ama. Ayan, kaya ka sinasamantala at niloloko ng ibang tao dahil dyan sa pagiging mahina mo. Ano? Ano na yung gagawin mo sa mga bata, Aber? Hindi naman pwedeng hihigop lamang ng hangin ng mga yan at mabubusog na. Sinabi ko naman sa aking inang maghahanap ako ng trabaho. Magsisikap ako para mabigyan ng magandang kinabukasan ng mga anak ko noon. Napabuga ng hininga ang aking ina at tumahimik. Magmula nga nang umuwi ako sa mga magulang ko, ay pinilit kong makahanap kaagad ng trabaho. Subalit tila ba naging mailap sa akin ang swerte. Dahil kahit anong gawin ko ay wala akong mahanap na trabaho noon. Hanggang sa isang araw, kinausap ako ng masinsinan ng aking ina. Sinabi niya na pumayag na raw ako sa sinasabi niya. Kahit papano ay kikita ako ng malaki-laking pera at maibibigay ko na ang lahat ng mga pangangailangan ng anak ko. Nung una ay nagmatigas ako sa aking ina. Sinabi ko sa kanyang hinding-hindi ko papasukin ang mundong ginagalawan niya. Dahil ayokong darating ang panahong ikakahiya at isusumpa ako ng mga anak ko. Ayoko maramdaman nilang kutsain ng mga tao sa paligid, lalong-lalo na sa eskwelahan. Pero may mga araw na awang-awa ako sa mga anak ko. Dahil sa wala akong maibigay sa kanila ni singkong duling sa oras na humihingi sila noon. Dahil doon, kahit ayaw ko mang sumunod sa yapak ng aking ina, ay wala na akong nagawa kundi ang gawin kung ano ang kanyang mga ginagawa.
Kumita lamang ng salapi para mabuhay at mapakain ang mga anak ko. Sa mga nagtataka o napapatanong kung ano ba ang ibig kong sabihin, isang bantog na mambabarang na manggagamot ang aking ina. Nanggagamot siya ng mga taong may sakit, pero ang mas pinagtutuunan niya ng pansin ay ang pagiging isang mambabarang. Marami ang mga taong palihim na pumupunta sa bahay namin at may ipinapagawang hindi maganda sa taong kagalit. Matapos gawin ng aking ina ang mga nais ipagawa ng taong lumapit sa kanya, magbabayad ang mga ito ng malaking halaga at nakangiti na lumalabas ng bahay. Nung una, natatakot ako sa mga ipinapagawa ng aking ina sa akin. Dahil sa hindi ko kayang magbigay ng karamdaman o kaya naman ay kumitil ng buhay. Hindi ko pa man ginagawa ang mga bagay na yan. Pakiramdam ko ay parang inuusig na ako ng aking konsensya. Kaya nga ako umalis noon at nagpakalayo-layo para huwag sumunod sa kagustuhan ng aking ina. Dahil kahit kailan ay hindi ko pinangarap na maging isang mambabarang. Pero kahit anong gawin kong pagtakas ay tila ba kapalaran ko na yata talaga ang maging isang katulad niya. Simula nga nang matutunan ko ang pambabarang, yun na ang naging trabaho ko hanggang sa lumipas sa mga buwan. Pero kahit ganun man, ipinangako ko sa aking sariling hindi ako lalampas sa ipinangakong limitasyon. Hindi ako gagawa ng mga bagay na alam kong pagsisisihan ko sa uli. Bago ko pinasok ang pagiging isang mambabarang nun, kauna-unahang ipinangako ko sa sariling hindi ako kikitil ng buhay. Hindi rin ako magbibigay ng mga karamdaman sa isang tao kung alam kong wala namang ginagawang kasamaan ng mga ito. Isang araw, kasalukuyang naglilinis kami ng mga anak ko sa bakuran ng bahay kasama si nanay. Nang masilayan kong nagkukumahog na naglalakad ang kapatid ng aking amang, si Tia Belinda. May bitbit itong kahon at may kahabaan yon. Nababatid kong galit na galit ang tiyahin ko. Base na rin sa reaksyon ng kanyang mukha. Nang makalapit na nga sa amin si Tia Belinda, hinarap niya ang aking ina at walang tigil na tinatalakan. Dinuduro-duro niya pa ito ng bitbit niya at pinagsasalitaan ng kung ano-anong masasakit. Nagulat ako at nagtataka dahil sa kauna-unahang pagkakataon ay galit na galit ang tiyahin kong sumugod sa bahay namin. Kilalang tahimik at mahinahon ang tiyahin kong ito. Kaya naman laking pagtataka ko dahil sa ginawa niya. Sa mahinahong boses sa pinayuhan ko si Tia Belinda na huminahon siya sa pagsasalita. Dahil baka mamaya ay matamaan niya ng hawak-hawak niyang aking ina. O kung hindi naman ay matamaan niya mga anak ko noon. Tiyang, ano bang problema? Baka naman po pwedeng mapag-usapan niyan sa maayos na paraan. Wika ko pa noon. Sinabihan ko siyang huwag magtaas ng boses. Kung may problema man siya ay sabihin niya ng mahinahon nun. Nang sa ganon ay mapag-usapan at magkaunawaan. Hindi yung bigla na lamang siyang susugod at mag-iiskandalo. Mas lalo namang umusok na parang tambutso ang ilong ng aking tiyahin. Nanlaki ang kanyang mga mata at nagpalipat-lipat ng tingin sa aming dalawa ni nanay. Ay hindi. Hindi na pwedeng mapag-usapan sa maayos na paraan tong problema namin ng iyong ina ko rason. Sa malakas na boses ay sinabi nitong alisin numano ng aking ina ang barang na itinanim niya sa kanyang kaibigan. Dahil kung hindi, ay sasabihin niya sa karatig baryo kung saan siya naninirahan at ang kaibigan niya. Na ang aking ina ang bumarang sa kaibigan niya na yon. Tingnan umano namin kung sino ang mapapahiya. Baka sa oras na sabihin niya yon, ay puntahan kami ng mga kabarangay nila at palayasin kami sa tinitirahan namin noon. Magunos dili po kayo, tiyang.
Huwag kayong basta-bastang mambintang sa aking ina kung wala naman ng ebidensya. Pagtatanggol ko sa nanay ko sa mga ibinabatong salita ng tiyahin ko. Pinandilatan niya ako ng mga mata at sinabihang huwag makialam dahil hindi ako ang kausap niya. Matuto akong rumespeto sa mga matatanda noon. Hindi ba umano ako tinuruan ng magandang asal? Sa bagay, ano nga ba raw namang magandang asal ang ituturo sa akin ng mga magulang ko? Gayong mga kampon naman umano kami ng kadiliman. Makampon kayo ni Satanas. Ewan ko ba dyan sa kapatid ko kung anong nakain at ikaw pa yung inasawa niya? Gayong napakaitim ng budhi mo. Galit niyang saad sa aking ina. Sinabihan ko ang dalawang anak kong pumasok na muna sa loob ng bahay dahil ayaw kong makarinig sila ng mga masasamang salitang nagmula sa tiyahin kong mata pobre. Ma, sumunod ka na rin ho kaagad ah. Magluluto pa tayo ng hapunan. Wika ng anak kong si Angela na nasa edad 10 taon noon. Umuon na lamang ako. Sinabi kong kakausapin lang namin ng lola nila si Tia Belinda. Bago tuluyang tumalikod ito at naglakad na papasok sa loob ng bahay. Nang wala na ang dalawang anak ko ay tinanong ko ulit ang tiyahin ko kung sigurado ba siyang ang aking ina talaga ang gumawa ng hindi maganda doon sa sinasabi niyang kaibigan. Kaya ganoon na lang ang galit niya na tila isa siyang bulkang nagtampururot. Sandaling hindi nakaimik ang tiyahin ko na para bang nag-iisip pa ito ng isasagot. Anya, alam niyang ang aking ina ang gumawa ng hindi maganda sa kaibigan niya. Dahil siya lamang ang huling nakausap ng kaibigan nito bago yun nagkasakit. Alisin niyo na yung kung anumang kademonyo ang ginawa niyo sa kaibigan ko. Kung gusto niyo magtagal pa kayo dito sa tinitiran niyo. O kaya mas mabuti pang lumayas na kayo dito para wala nang kamalasan yung nangyari sa lugar na to. Gigil na wika ng tiyahin ko noon. Napansin kong nagpipigil lamang sa galit ang aking ina. Walang imik na tinititigan niya ang tiyahin ko. Kapag nasa ganong estado ng aking ina ay alam kong anumang sandali ay makakagawa na ito ng hindi maganda. Natatakot akong baka bigla na lamang bumulagta ang tiyahin ko sa kinatatayuan nito't mangisay. Kaya naman ang ginawa ko ay nilapitan ko ang aking ina at sinabihan ko siyang huminahon. Mag-isip na maayos dahil baka may magawa siyang hindi maganda sa oras na magpadala siya ng galit na nararamdaman. Huwag niyo akong tinatakot-takot dyan. Dahil kahit kailan, hindi ako matatakot sa inyo. Wika pa ng tiyahin ko. Sabay talikod at umalis ng paghihimutok pa rin sa galit. Nang makalayo ng tiyahin ko ay hinarap ko ang aking ina at tinanong kung totoo ba ang sinasabi ng kapatid ni tatay. Tumingin ng diretso sa mga mata ko ang aking ina at sinabi niyang hindi siya ang gumawa sa kaibigan ni Tia Belinda. Alam kong nagsasabi ng totoo ang aking ina. Kilala ko siya. Hindi siya basta-bastang gagawa ng aksyon kung alam niyang wala namang ginagawang masama ang isang tao. Napakunot ng noo ang aking ina at napapaisip nun. Sinabi niya sa akin sa pagkakaalam niya ay hindi lamang ang kaibigan ni Tia Belinda ang nagkakasakit sa Karatig Baryo. Dahil nitong nakaraan lamang ay napansin niyang marami ang mga kabataang nagkakasakit sa baryong tinitirahan ng tiyahin ko. Kanina, habang pinagmamasdan kong maigi yung tiyahin mo, parang may kakaiba siyang presensyang pilit na ikinukubli. Hindi ko lang mawari kung anong klaseng presensya ba yon. Wika ng aking ina. Nagtataka naman akong nagtanong sa aking ina kung ano ang ibig niyang sabihin. Hindi ko kasi siya maintindihan. Sinabihan niya akong pumasok muna kami sa loob ng bahay at doon na mag-usap nun. Nang makapasok na nga kami sa loob, ay itinuloy na namin ang usapan. Ayon sa aking ina, malakas ang kutob niyang isang uri ng aswang ang namiminsala sa Karatig Baryo.
Sa tingin niya rin ay may alam tungkol sa lihim na karunungan ang nilalang na yon. At ang karunungang nalalaman nito ang siyang ginagamit na kasangkapan. Binigyan ng nilalang na yon ng karamdaman ng mga taong naninirahan sa karatig baryo. Nang sa gayon ay sa iba mabaling ang atensyon ng mga tao. Kilala akong mambabarang dito sa lugar natin. Kaya kung ganyang halos lahat na ng mga tao ang nagkakasakit, walang ibang mapagbibintangan kundi ako lang. Tugon niya. Saglit akong napapaisip sa sinabi ng aking ina. Tama siya sa mga sinasabi niya. Bago namin tinapos ang usapan ay napagkasunduan naming dalawang magmanman sa karatig baryo. Ako ang naatasan niyang magmanman sa karatig lugar. Alamin ko kung ano na ang kaganapan. Dahil hindi naman siya pwedeng magpakita doon dahil natitiyak niyang galit na sa kanya ang mga tao ng mga sandaling yon. Nang sumunod na araw nga ay pumunta ako sa karatig baryo. Palihim akong nagmanman kung ano nga ba talaga ang nangyayari sa lugar na yon. Sa bungad pa lamang ng baryo ay may napapansin na akong kakaiba. Hindi ko may paliwanag kung anong klaseng presensya ang nararamdaman ko. Pero sa pagpapatuloy ng paglalakad ko ay may nakasalubong akong matandang babae nun. Kakaiba yon kung tumitig sa akin. Nagkunwari naman akong hindi ito napapansin at nagpatuloy na lamang sa paglalakad. Nung tuluyan na kaming magkalapit ng matanda, ay huminto ito at nagtanong kung taga saan ako. Hindi ka taga rito, ano? Nakangising tanong nito. Pilit kong ikinukubli ang presensya bilang isang mambabarang at ngumiti sa matandang nagwikang pupuntahan ko lang ang tiyahin ko. May ipinapaabot lamang ang aking ina. Sandali akong tinitigan ng matanda bago ito nagsalita ng, "Hala, sige. Puntahan mo na yung tiyahing sinasabi mo." Pasimpleng ngumiti ako sa matanda bago nagpatuloy na maglakad. Nang medyo makalayo na ako ay bahagya akong tinapik ang dibdib. Dahil bigla na lamang yung sumikip nung kausap kanina ang matanda. Habang kausap ko nga siya kanina ay naramdaman ko ang palihim nitong pagbitaw ng sumpa sa pamamagitan ng pagpapalipad hangin. Mabuti na lamang at naglagay ako ng poder sa katawan bago pumasok sa baryong yon. Hindi ako maaaring magkamali. Mukhang may kinalaman ng matandang yon sa pagkakasakit ng mga tao dito. Diretsyong pinuntahan ko ang bahay ng sinasabi ng tiyahin kong kaibigan niya. Titingnan ko lang kung ano ang nangyari sa kaibigan ng tiyahin ko na yon. Sa paglipas ng ilang minuto ay nakarating na ako at sa bakuran pa lamang ng bahay ay may kakaiba na akong nararamdaman. Nung akmang lalapit na sana ako sa pintuan para kumatok nun, bigla akong napaatras dahil naramdaman kong para bang merong napakatulis na bagay ang biglang tumusok sa braso ko. Nung nag-usal ako ng pambasag ng sabulag, ay doon ko lamang napagtantong selyado ang buong bahay at maraming itim na nilalang ang nagbabantay sa bakuran ng bahay na yon. Tila ba inaabangan na lamang ng mga yon ang oras ng kamatayan ng kaibigan ni Tia Belinda. Nakalanghap rin ako ng napakalansang amoy at alam kong nanggagaling yon sa taong may sakit sa loob ng bahay na kinatatayuan ko. Para hindi maalerto ang nilalang na ng biktima sa kaibigan ng tiyahin ko, nagmamadali na akong lumabas ng baryo. Isa pa ay hindi ko na rin nakayanan pa ang mabigat na presensyang bumabalot sa lugar na yon. "Kamusta, anak? Anong nakita mo sa karatig baryo? Totoo ba yung sinasabi ng kapatid ko yung nanay mo raw yung bumarang sa kaibigan niya?" Bungad na tanong sa akin ng aking ama. Malinaw kong sinabi sa kanila ang mga napapansin ko nun. Sinabi ko rin sa kanyang hindi ko nararamdaman ang presensya ni nanay noong naroroon ako sa bahay ng kaibigan ni Tia.
Sali pa ibang presensya ang nararamdaman kong bumabalot sa buong paligid ng lugar na pinuntahan ko. Sinabi naman ng aking inang susubukan niyang pumunta sa karatig lugar para pag-aralan kung papanong tutulungan ang mga taong nagkakasakit nun. Gusto ko makita yung matandang sinasabi mo, anak. Gusto ko lang kumpirmahin kung tama ang hinala kung yun talagang may salarin. Saad ng aking ina. Pero nay, baka pumapano kayo? Pag-aalang wika ko. Tiningnan niya ako ng seryoso at sinabihang wag akong mag-alala dahil kayang-kaya niya ang kanyang sarili. Anya, gusto niya lang alamin kung paanong magamot ang mga taong nagkakasakit sa karatig baryo. Nais niyang makatulong sa ibang tao at higit sa lahat ay gusto niyang patunayan sa kapatid ng aking amang mali ang paratang nito sa kanya. Oo, isa kaming mambabarang pero kinikilala namin kung sino ang nararapat gawan ng masama. Hindi kami basta-bastang nagbibigay ng pamarusa sa isang tao. Sa paglipas ng mga araw ay napansin kong naging abala na ang aking ina. Nagboluntaryo akong tulungan siya sa mga ginagawang panggagamot sa karatig baryo pero sinabihan niya akong huwag makialam sa mga ginagawa niya. Hayaan kung anong siya ang gumawa ng solusyon sa mga nangyayari sa karatig baryo. Dahil sa sinabi niya ay hinayaan ko na lamang siya. Pero habang lumilipas ang araw, ay unti-unti kong napapansing parang nangangayayat ang aking ina. Nung una ay nilalagnat at inuubo lamang ito. Nakita ko namang ginagamot niya ang kanyang sarili kaya hindi kami nag-alala. Dahil ang akala namin noon ay isang simpleng sakit lamang ang dinaramdam nito. Pero sa pagdaan ng mga araw ay napansin kong mas lalo pang lumala ang sakit nito. Nanlalalim na ang kanyang mga mata. Nangingitim ang gilid na para bang hindi siya nakakatulog ng maayos sa gabi. Hindi rin mawala-wala ang kanyang ubo na parang hirap na hirap siya sa bawat pag-ubo nun dahil napapahawak siya sa kanyang dibdib at tila namimilipit sa sakit. May mga butlig na rin ang lumilitaw sa buong katawan niya at hindi katagalan ay isa-isa na yung nagsisipagputukan. Nakakapandiri yung pagmasdan. Paus na rin kung magsalita ang aking ina at halos hindi na niya maigalaw pa ang katawan. Dahil sa labis na kapayatan at maraming galis ang tumubo sa kanyang katawan nun. May mga gabi na rin akong nakakarinig ng mga mahihinang pag-angil sa labas ng bahay. Kapag hating gabi naman, minsan ay bigla-bigla na lamang lumalagas ang hagunoy ng hangin na para bang may bagyong paparating. At malakas na humahampas sa bubungan ng bahay ang sanga ng puno ng mangga. At sinasabayan ng nakakapangilabot na huni ng wakwak. Sa tuwing nangyayari ang mga kaganapang yon ay naririnig kong malakas na dumadangoy-ngoy ang aking ina. Indikasyon na nahihirapan na ito sa sitwasyon niya. Kapag ganun na ang sitwasyon ay nasa harapan na ako ng altar. Nagsisindi ng kandilang itim. Sabay nagpapakawala ng mga orasyong pangtigal po sa labas ng bahay. Nang sa gayon ay matigil na ang paghuni ng wakwak at mapuruhan ko ito pero tila ba napakalakas din ng nilalang dahil kahit anong gawin ko ay hindi ko siya napupuruhan. Minsan pa nga ay nilabas na naming dalawa ni tatay ang nilalang at hinamon nito pero sa paglabas namin ng aking ama ay isang matandang may nakakatakot na itsura ang nakikita naming nakangising nakatitig sa bahay. Umaatungal yun na parang kalabaw bago kumaripas ng takbo palayo. Sinubukan pa naming habulin ni tatay ang nilalang pero napakabilis nitong tumakbo. Dahil sa isang kurap lamang na mga mata namin ay bigla na lamang itong nawawala. Kahit na anong gawin kong pagsuri sa aking ina ay wala akong nararamdamang kahit anong presensya. Kaya naman napagpasya na namin ang aking amang dalhin siya sa pagamutan ng bayan.
Nung dadali na sana namin ang aking ina sa pagamutan, mariin itong tumutol. Ayaw niyang dalhin namin ito dahil sa hirap na siya magsalita. Kaya naman sa pamamagitan ng pagsenyas niya ng kamay ay naipaparating ang mga nais niyang sabihin sa amin. Nay, anong gagawin ko? Ayaw niya namang pumayag na dalhin kayo sa pagamutan. Maluwa-luwa akong tanong sa aking ina habang marahang nililinisan ang kanyang katawan. Ilang sandali pa ay hindi ko na napigilang tumulo ang luha nang makita kong naglalangis at nagnanaknak na ng galis niya at nagkaroon na ng maliit na butas. Habang pinupunasan ko ng maligamgam ang binti ng aking ina, ay may nakikita na akong gumagalaw-galaw na mga maliliit na uod. Nahabag ako sa kanyang kalagayan. Dahil buhay pa man ang aking ina, dinadagsa na ito ng langaw. Kaya naman nasa loob na lamang palagi ito ng kulambo para hindi siya madapuan ng mga langaw nun. Napapansin ko ring biglang dumarami ang mga insekto sa labas ng bahay. May kakaibang huni ng ibon na naririnig ako tuwing sumasapit ang takip silim. Kakaiba na rin ang amoy ng aking ina. Dahil kahit nasa bungad ng pintuan ka pa lamang, ay malalanghap mo na ang napakalansang amoy na yon. Gawa ng dahil sa mga nagsisiputukang butlig sa buong katawan niya. Nay, sino may gawa sa'yo nito? Alam kong may dahilan ka kaya ayaw mong magpadala sa pagamutan. Sabihin mo sa akin, Nay, kung sino yung gumawa niyan. Sisiguraduhin kong pagbabayaran niya ang kasamaang nangyayari sa'yo. Pigil ang galit na nararamdaman ko ng mga sandaling yon. Ipinaliwanag ko sa aking ina ang ginawa ko na ang lahat pero sadyang napakagaling ng kung sino man ang may kagagawan sa kanya. Binuhos ko na ang lahat-lahat ng kakayahan ko sa pagiging isang mambabarang. Pero bigo pa rin ako. Kahit anong gawin ko ay hindi ko mahagilap kung sino ang gumawa ng masama sa kanya. Kahit sinyalis o marka man lamang ay wala akong makita nun. Sa nangangatog na mga kamay ay hinawakan ng aking ina ang kamay ko. Nakita ko siyang bumubuka-buka ang bibig pero walang boses na lumalabas. Makaraan lamang ng ilang segundo ay nakaramdam na ako ng antok. Hanggang sa hindi ko na namalayang bumagsak na pala ako sa tabi nun. Sa pagtulog ko ay nagkaroon ako ng panaginip. Sa panaginip ko ay naroon ako sa loob ng isang kubo. Nakita ko ang isang matandang babaeng may kasuotang mahabang damit na kulay itim. Nakaharap sa maliit na altar at may nakasinding kandilang itim. Meron ring mga santo o ribultong itim ang nakahilera sa altar na yon. Narinig kong may binabanggit na buhay na salita ang babae habang binabanggit din ang pangalan ng aking ina. Paulit-ulit at panay rin ang pag-ihip sa mga maliliit na insektong mismong nasa harapan nito. Matapos gawin yun ng matanda, nagulat ako at nanghilakbot nang makita kong hinawakan niya ang bangkay ng hayop na nasa tabi niya at walang pagdadalawang isip na kinagat at pinagsawaang sipsipin ng dugo. Pigil ang hiningang napatakip ako sa bibig dahil nasusukat talaga ako. Habang pinagmamasdan ang karumal-dumal na ginagawa ng matanda. Hindi ka lang pala isang mambabarang gaya namin ng aking ina. Isa ka ring aswang hinayupak ka. Wika ko. Hindi pa nananawang sipsipin ng matanda ang dugo ng hayop. Dahil sa pinanggigilang dukutin nito ang lamang loob ng bangkay na yon. Gamit ang mahahaba nitong mga kuko. Matapos dukutin yon, ay sunod-sunod nang nilantakan nito ang laman loob. Mabuti na lamang at bago pa man bumaliktad ang sikmura ko ay bigla na lamang may humugot sa akin
mula sa panaginip na yon at bumalik sa realidad. Nang maidilat ko na ang aking mga mata, mabilis akong bumangon at tumakbo palabas ng bahay. Saktong-sakto lamang ang pagkakalabas ko ng bahay nun. Sumuka ako ng sumuka. Nang makita ako ng aking ama ay nilapitan niya ako at tinanong kung ano ang nangyari. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Sinabi ko sa aking ama ang mga nakita ko sa panaginip. Napamura naman siya at nagwikang pupunta niya ang bahay ng aswang. Humanda sa akin yan. Hindi ako titigil hanggat hindi siya malalagutan ng hininga mismo sa harapan ko. Galit na wika niya. Tay, ako na po yung bahala doon. Dito na lang kayo sa bahay dahil baka pati kayo mapano pa. Hindi anak. Ako ang ama sa pamilyang to. Kaya nararapat lang na ako ang humarap sa nilalang na yon para pagbayarin niya yung mga ginawa niya sa nanay mo. Pero tay, hindi ko na naituloy ang sasabihin ko dahil sinabi ng aking amang hindi porket isa lamang siyang ordinaryong tao ay hindi na niya kayang makipagsagupa sa mga yon. Kung pamilya na ang pag-uusapan, wala itong sasantuhin. Dahil sa sinabi ng aking ama ay wala na nga akong nagawa pa kundi ang hayaan siya sa gusto niyang gawin. Matapos namin mag-usap ni tatay nun, sinabi ko sa aking ina ang pinaplano naming gawing mag-ama. Sinabi ko sa kanyang mamayang gabi ay susugurin na namin sa bahay ang mantas na nilalang na nagtanim ng barang sa kanya. Sisiguraduhin naming hindi kami uuwing talunan ng aking ama. Konting tiis na lang po, Nay. Gagaling na rin po kayo. Sa oras na mapatay namin ni tatay yung nilalang na yon, maaalis na sa katawan mo yung barang na ginawa niya. Pagsapit nga ng takip silim, ay nagkarga na ako sa katawan. Inusalan ko ng poder ang aking ama para hindi siya basta-bastang magapi ng nilalang na yon. Sumugod kaming dalawa ng aking ama sa bahay ng matandang aswang na naninirahan sa dulong baryo sa Karatig. Bit-bit ang tabak na paboritong gamitin ng aking ina, ay tahimik na tinuntun namin ni tatay ang bahay ng aswang na yon. Hindi naman kami nahirapang hanapin yon dahil sa nag-iisang kubo lamang ito, sa pinakadulong baryo sa Karatig. Nang makarating na kami ay sinabihan ko ang aking amang magtago na muna. Ako na muna ang magpapakita dito para maging pain. Saka lamang siya kikilos kapag sumenyas na ako bilang hudyat na maaari na siyang lumabas sa pinagkukublian niya. Ayaw pa sanang pumayag ng aking ama dahil baka raw anong gawin sa akin ng aswang. Babae ako at kakaya-kayanin lamang ako ng nilalang na kakaharapin namin noon. Dahil ano lamang bang lakas ng isang babae, di ba? Huwag na kayo makulit, tay. Makinig na lang po kayo sa sasabihin ko. Sa totoo lang, Sir Seth, kaya malakas ang loob ko at medyo hindi ako nakaramdam ng takot dahil naghahalo-halo ng emosyong nararamdaman ko ng mga oras na yon. Wala na nga akong asawa, mawawalan pa ako ng ina. Tapos kung hahayaan kong sumugod na mag-isa ang aking ama, baka pati ito ay mawala. Paano na lamang kami ng mga anak ko kapag nangyari yun, di ba? Mabuti na lamang talaga at napakiusapan ko ang aking amang sumunod na lamang sa mga nais ko. Isa pa ay may alam akong mga orasyon. Kaya hindi ako basta-bastang magagapi ng kung anumang yon kung sakali mang biglaan kami maglaban. Noon ngang nakahanap na siya ng mapagkukublian ay kaagad na akong naglakad papalapit sa kubo ng matanda. Matapos ko mag-usal ng sabulag, ay ingat na ingat akong naglakad papalapit sa pintuan ng kubo niya. Nung makalapit na ako sa kubo, bahagya akong sumilip sa butas na kawayan. Nang makasilip na ako ay nakita ko ang matandang naglalagay ng langis sa buong katawan, habang nag-uusal na mga kataga sa harapan ng altar
na may nakasinding kandilang itim. Marahan kong hinugot ang tabak ng aking inang nakasukbit sa tagiliran ko. Mabilis kong sinugod ang nilalang at hindi na ito pinatapos pa sa pagritual. Tila nagulat naman ito noong bumulaga ako sa pintuan dahil baagya itong napaatras. Hayop ka! Ikaw yung dahilan sa mga taong nagkakasakit sa lugar na to. Tapos ngayon ninais mo pang gawan ng masama ang aking ina. Mabilis ko itong tinaga. Naiharang naman ito ang braso niya. Kaya imbis na ulo nito ang tamaan ay sa braso tumama ang tabakong hawak. Hindi naman ako nakapaghanda sa mga sumunod na ginawa ng nilalang. Dahil sa walang ano-ano ay mabilis na kinalmot ako. Hinawakan sa braso at inihambalos palabas ng bahay. Napaigik ako nang bumagsak sa lupa at tumama ang balakang ko sa nakausling bato. Pakiramdam ko ay parang nabalian na ata ako ng buto nun. Walang hiya. Akalain mo ba namang nahawakan niya ako ng ganun-ganun lang? Narinig kong sumigaw ang aking ama at nung lingunin ko siya, ay nagmadali na siyang tumakbo papalapit habang inihahambalos ang buntot ng paging hawak niya sa ere. Malakas na sumigaw siyang umilag umano ako. Kaya naman bago pa siya makalapit sa akin ay mabilis na akong umalis sa pinagbagsakan ko nun. Saktong pagkaalis ko ay siyang paghambalos niya naman ng buntot pagi sa papasugod na nilalang. Umangil yon ng pagkalakas-lakas. Nakakarindi sa tenga pakinggan. Nagmadali na akong bumangon at mabilis na sinugod ang nilalang. At nung tatagain ko na ito ay mabilis pa sa kidlat na nakaiwas ang aswang na yon. Naiinis na ako noon. Dahil kahit anong gawin kong paghataw ng itak ay hindi ko matama-tamaan ng nilalang. Kaya ang ginawa ko ay nag-usal ako ng pamarusa. Sabay ibinato sa nilalang. Nang makita kong saglit na napahinto ang nilalang at muling umatukal ay doon na ako nakakuha ng tiyempo. Itinusok ko sa lupa ang tabak na hawak ko. Dagli-dagli na akong lumapit sa aswang na papasugod naman sa aking ama. At walang pag-aalinlangan na itinarak ko yun sa dibdib niya. Nakakasindak pagmasdan ng napakapangit ng itsura ng nilalang na may nagbabagang mga mata. Nakatitig ito, pero hindi ako nagpadaig nun. Mas diniinan ko pa ang pagsaksak ng tabak na hawak ko. Habang ang aking ama naman ay walang sawang pinaghahambalos ng buntot ng pagi. Ang nilalang na yon. Nangisay-ngisay na bumagsak sa lupa ang nilalang habang hawak-hawak nito ang sugatang dibdib. Dahil sa galit ng aking ama, kahit na nanghihina na ang nilalang ay hindi niya pa rin ito tinigilan. Patuloy niya pa rin yung pinaghahambalos ng buntot ng pagi. Hanggang sa hindi na ito gumalaw. Pagkatapos nun, dali-dali kaming umuwi sa bahay at ibinalita sa aking inang nangyari. Dahil sa nalaman ko na kung sino ang bumarang sa aking ina at napatay pa namin yon, naging madali na lamang sa amin na alisin ang barang na ibinao ng aswang. Sa pagdaan ng mga araw ay unti-unti na gumaling ang aking ina. Doon pa lamang siya nagkwento kung ano ang nangyari sa kanya bago siya tinamaan ng barang. Anya, noong kasalukuyan na niyang ginagamot ang mga taong nagkakasakit sa Karatig Baryo, naging abala siya at hindi niya namamalayang unti-unti na palang binasag ng aswang ang poder niya sa katawan. Kaya pala sa tuwing natatapos siya manggamot ay nakakaramdam siya ng panghihina at pananakit ng katawan, na para bang binubugbog siya ng isang katerbang tao. Masyadong magaling magtago ng presensya ang nilalang na yon, dahil hindi niya man lang naramdaman ng paglapit noon sa kanya at paglagay ng marka sa katawan niya. Nalaman niya na lang yon noong napapansin niyang napapadalis na ang pagkakasakit niya. Nung una ay inakala niyang isang simpleng sakit lamang yon, kaya hindi niya pinapansin ang samang nararamdaman.
Nagpatuloy pa rin siya sa panggagamot hanggang sa natapos niyang gamutin ang lahat ng nagkakasakit sa Karatig Baryo. Nalaman niya ring pati si Tia Belinda. Tinamaan rin pala ng sakit na kumakalat sa baryo nito. Ginamot ito ng aking ina nang walang naririnig ang tiyahin ko na kahit anong panunumbat. Humingi naman ito ng tawad sa kanya dahil hinusgahan nga siya kaagad noon. Dahil nga sa ginawang panggagamot ng aking ina, ay hindi niya na namamalayang tuluyan na palang nanghihina ang kanyang katawan. Kaya nang malaman niyang may kakaiba na sa kanya, hindi niya na kaya pang labanan ng barang dahil tuluyan nang nakapasok sa kanyang katawan ang nakabaon nun. Kumakailan lamang niya nalaman kung sino ang bumarang sa kanya sa pamamagitan ng ginawa niyang pagpapalabas ng kaluluwa ko sa aking katawan. Naituro niya kung saan naninirahan ang aswang. Mabuti na lamang talaga at hindi pa huli ang lahat nun. Dahil kung nahuli lamang kami bahagya, maaring sa mga sumunod na araw ay paglalamayan na namin ang aking ina. Tuluyan nang gumaling si nanay. Hindi na rin siya pinag-uusapan ng mga tao sa lugar namin at hindi na siya iniiwasan pa. Dahil napatunayan niyang kahit isa kaming mambabarang, ay kaya rin naming gumawa ng kabutihan.